Eto nga pala mga boss yung base na nagpahanga sa akin ng sobra dito sa Town Hall 17. Dahil etong base na to mga boss ay talagang pangontra sa mga gumagamit ng RCNB user. Nakikita nyo ba dito yung pwesto ng Town Hall? Etong Town Hall mga boss ay protektado yung pinakang gitna. Kaya hindi agad basta-basta matatanggal yan dyan. At ang kinaganda pa dito mga boss ay napakalaki ng tsansa na maubusan ng oras dito yung a-attack. Tapos nakikita nyo ba dito yung pwesto ng tatlong Inferno Tower? Halos sinusuportahan yan yung mga depensa sa labas para hindi agad makapasok yung troops at heroes ng uma-attack dahil napakaswabe talaga ng posisyon ng mga depensa dyan. Kaya talagang napakaswerte mo kapag isa ka sa pagmamayari ng ganitong klase ng base. Dahil kung titingnan nyo dito mga boss yung pwesto ng Ridge Tower, tapos etong Monolith at Clan Castle, ay eto ang tatapos sa mga troops at heroes. Dahil bukod sa napakaswabe ng pwesto ng mga depensa dyan, ay protektado ng mga bantay ang area na yan. Kaya talagang ngingiti ka na lang habang pinapanood mong umatake yung kalaban sa ganitong klase ng base. Dahil bukod sa tataas na yung trophy mo, ay siguradong palagi pa kayong mananalo sa war. Tapos, eto pa yung matindi. Halos gumamit na dito ng Hero Potion at Power Potion tong umaatak. Kasi ginamit natin tong base na to dito sa Clan War League. Kaya dito nyo makikita kung kakayanin ba ng mga RCNB user etong ganitong klase ng base. Pero napansin nyo ba dito yung ginawa ng attacker? Dito siya naglapag ng dragon kasi alam niyang nandito lang sa labas yung mga air defense. Tapos kung mapapansin nyo, unang banat pa lang dito ng mga X-bow ay grabe, talagang punteriya na agad dito yung mga hero niya. Hindi rin basta-basta makakapasok yung mga dragon dyan dahil habang pumapasok yung mga dragon dyan ay babanatan niya ng mga fire spitter. Tapos bubugawin pa yan ng mga air sweeper dyan. Kaya talagang hindi yan basta-basta makakalapit sa may town hall. Dahil habang nagpapanel dito yung kanyang royal champion, ay grabe, talagang punterian niyang ubusin dito yung mga air defense. Pero tingnan niyo naman dito yung nangyayari sa mga dragon niya. Halos dito na isa-isang naubos. At ang matindi pa dito mga boss, ay nakaka-pre-hit lahat ng depensa dito sa may pinakang gitna. Habang etong town hall naman mga boss, ang bumabanat sa mga papasok dito sa may pinakang gitna. Halos napakaswabe ng mga pwesto ng mga depensa. Kaya talagang napakaswerte mo kapag isa ka sa may-ari ng ganitong klase ng base. Hindi ko rin nakalain na ganito pala ang pinsala ng nagagawa ng base na to. Dahil kahit napagamitan ng Hero Potion at Power Potion yung umaatak mga boss, ay talagang nahirapan sa ganitong klase ng base. Ultimo, kahit mga traps mga boss, ay talagang uubusin yung mga natitirang troops at heroes dyan. Kaya talagang napahanga ako dito sa base na to. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss kung ano yung mga natira, ay halos mga major defense pa. Grabe naman tong base na to. Kaya ipapakita ko rin sa inyo kung kakayanin ba ng ground attack etong ganitong klase ng base. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo nung una pa lang mga boss, ay talagang ngingiti ka kapag isa ka sa may-ari ng ganitong klase ng base. Dahil tingnan nyo naman dito kung gaano kadaming piraso ng troops yung dala ng umaatak dito. Etong ganitong klase ng attack mga boss ay isa sa pinakamalakas na atake dito sa Town Hall 17. Etong RCNB, Road Rider. Pero tingnan nyo naman dito yung ginagawa ng attacker. Inuna niyang tanggalin dito yung ating multigear. Tapos eto pa yung matindi, halos ubos na dito yung kanyang rocket spear dun pa lang sa dalawang heroes natin. Kaya talagang wala masyadong makukuhang value ang mga magpa-funnel sa ganitong klase ng base. Dahil bukod sa napakadelikado ng mga pwesto ng depensa niyan, ay hindi rin basta-basta matatanggal yung mga depensa natin dyan. Dahil halos lahat ng mahalagang depensa mga boss ay talagang nasa loob. Tapos eto mga nasa labas ay pang-akit lang para sa mga gumagamit ng RCNB user para hindi agad mapasok yung pinakang loob. Pero tingnan nyo naman dito mga boss kung ano lang yung nakuhang value dito ng umaatak. Kaya tingnan natin kung makakapasok ba etong mga troops at heroes niya dito sa may pinakang gitna. Nakita nyo ba mga boss kung gaano katindi dito yung pwesto ng Ridge Tower? Pwersado nang mamula dito yung buhay ng kanyang Barbarian King. Pero veterano din tong umatak dahil bukod sa maganda ang timing dito ng ability ng kanyang Grand Warden, ay grabe, halos wala pang nababawas dito sa mga Road Rider niya. At ang matindi pa dito mga boss, ay maganda rin ang gamit ng kanyang Overgrowth para hindi makaprehit dito yung ating Monolith. Pero tingnan nyo naman dito nung lumabas na yung bantay natin. Bukod sa dito na matitake down yung kanyang Barbarian King, ay siguradong dito na rin mauubos yung mga troops sa heroes niya. Dahil kapag nawala yung Overgrowth mga boss,
ay siguradong babanatan yan itong mga naka-ridge tower. Kaya tulad na lang ng sinabi ko nung una pa lang mga boss, ay etong area na to ang tatapos sa mga troops at heroes. Kaya mag-shoutout muna tayo mga boss ng mga viewers natin na gusto magpa-shoutout dito sa page natin. Kaya shoutout sa'yo Alexis Villena from Bulacan. At syempre shoutout na rin sa'yo Boss Justin from Batangas. Pati na rin sa'yo Boss Brian, shoutout na din sa'yo. At syempre shoutout na rin sa'yo Boss Raymond Paulino. Napakatindi talaga ng base na to. Mapa ground attack o mapa air attack mga boss, ay talagang eto yung mga nagiging resulta. Kaya kung gusto nyo ng ganitong klase ng base pangontra sa mga gumagamit ng RCNB, ay walang problema. Ipamimigay ko to sa inyo. Ilalagay ko na nga lang pala mga boss yung link sa ating YouTube channel. Masyado kasing mahigpit si Facebook minsan sa mga link na pinamimigay natin. Pinagkakamalang kasing sugal ni Facebook yung link na binabahagi natin para sa inyo. Kaya kung nagustuhan nyo etong ganitong klase ng content about sa Clash of Clans mga boss, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share tong video natin para palagi kang updated sa mga content na gagawin natin. Maraming salamat sa suporta nyo guys, and to God be the glory.